Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yeah. Kumusta po kayo? Yeah. Take care well, because tomorrow, finally the summer retreat start. Mag-ingat po kayong mabuti sapagkat magmula bukas, magsisimula na po yung ating summer retreat. Yes. Keep good conditions so that all our brothers and sisters can participate in the works of God. Iingatan niyo pong mabuti ang inyong sarili upang lahat ng mga kapatid po ay makasama sa ating gawain. Okay. Yeah. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano magpahanggang ngayon. Even though we have a lot of oppression in our Christian life, our Lord is always with us and guide us. Kahit na meron kaming maraming kahirapan sa aming buhay Kristiyano, ang aming Panginoon ay palaging kasama namin at gumagabay sa amin. So we believe our Lord will take care and guide us until the end. Kaya kami po ay naniniwala na ang Diyos, ang Panginoon, ang mag-iingat at mag-aalaga sa amin hanggang wakas. So let us more endeavor to abide in church. Kaya nawa, pagsumikapan namin ng lubos na manatili po sa church. And let us more endeavor to participate in the works of God. At higit naming pagsumikapan na makasama, makisali sa gawain ng Diyos. By the grace of God, from tomorrow we can have second batch summer retreat. Sa biyaya ng Diyos, magmula bukas ay magkakaroon po kami ng ikalawang batch ng summer retreat. Please allow all the situations so that all our brothers and sisters can join summer retreat. Pakiusap, ipahintulot mo po sa lahat ng sitwasyon nang ang lahat ng mga kapatid po ay makasama sa summer retreat. Especially we eagerly desire to save many lost souls. Higit sa lahat, kami ay sabik na nagnanais na magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Please lead many lost souls to the summer retreat. Pakiusap, akayin niyo po ang maraming nawawalang kaluluwa sa summer retreat. And let us glorify our Lord by saving many lost souls. At nawa, maluwalhati namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. And this time, by the grace of God, we are gathered together in the name of the Lord. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkatipon sa pangalan ng Panginoon. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Maunawaan po nawa namin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us obey to the will of God. At nawa, sumunod po kami sa kalooban ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Luke chapter 14. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Lucas Kapitulo 14. Luke chapter 14, 14 hanggang 24, Luke 14. Lucas chapter 14, verse 14 hanggang Chapter 14, verse 15, 15 hanggang 24. chapter 14, verse 15 hanggang 24. Verse 15 hanggang 24, okay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang marinig ito ng isa sa nakupong kasalo niya sa hapag, ay sinabi nito sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan,
hali kayo, sapagkat lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpauminhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga langsangan at sa makipot na daan ng bayan. At dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo, gayunman ay maluwag pa. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa kakatikim ng aking hapunan. Okay, verse 15. One person or man said to Jesus, Kaya yung isang tao po dito sa verse 15, sinabi niya po kay Jesus, blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. The one who eat bread in the kingdom of God is the one who was saved, right? Ang taong kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos, siya po yung taong ligtas. Then Jesus gave one parable. Pagkatapos nagbigay ng isang talinghaga si Jesus. It's the parable of great supper. At ito po yung talinghaga ng malaking hapunan. The parable was that verse 16, right? A certain man gave a great supper and invited many. Ang talinghagang iyon ay ito, may isang naganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. After then, 17 sent his servant at supper time to say to those who were invited, come, for all things are now ready. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo, sapagkat ang lahat ay handa na. At first, we need to understand what this great supper means. Kaya po sa una, kailangan muna nating maunawaan kung ano po yung kahulugan ng malaking hapunan. Here, the great supper means the fiesta of the kingdom of God. Dito po, yung malaking hapunan po, ito po yung kapistahan para sa kaharian ng langit. The kingdom of God is heaven, right? Heaven. Yung kaharian ng langit, ito po yung langit, tama po ba? It's the fiesta of heaven. Lalong-lalo na ito yung kapistahan sa langit. And the Bible also said it's the fiesta of the Lamb. At sinasabi din po ng Biblia, ito po yung kapistahan ng kordero. You check here, you check Luke chapter 14, and let's open Revelation 19. Kaya markahan po natin dito at punta tayo sa Apokalipsis chapter 19. Verse 9. Chapter 19, verse 9. Revelation 19, verse 9. Chapter 19, verse 9. Okay, chapter 19, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ng anghel sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. At sinabi niya sa akin, ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Here also said, right? Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Sinabi din po dito, mapapalad ang mga inanyayahan sa hapunan ng kasalan ng kordero. The marriage supper, right? Kaya di po yung hapunan ng kasalan ng kordero. The marriage fiesta. Right? Yung hapunan dito, ito po yung kapistahan.
And there are also similar parable in Matthew chapter 22. At meron din po itong katulad na talinghaga sa Mateo chapter 22. Matthew 22 verse 1. Sa Mateo chapter 22 verse 1. verse 1 hanggang 4. Verse 1 hanggang 4. Chapter 22 verse 1 hanggang 4. Okay. Chapter 22 verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Hali kayo sa handaan ng kasalan. Here, verse 2 also said, right? The kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. Sa verse 2 po, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. It's a wedding fiesta, right? Kaya ito po yung kasalan po, yung feast po. So, a certain man who gave the great supper is God. Kaya yung isang lalaki po na naghanda ng isang malaking hapunan, ito po ang Diyos. And he sent a serpent to invite the people, right? At isinugo niya po yung kanyang mga alipin po para mag-anyaya ng mga tao. He sent a servant, right? Sinugo niya yung kanyang mga alipin, di ba po? The servant can be maybe Jesus Christ. Yung kanyang alipin po ay maaaring si Jesus. And the prophet. At yung mga propeta. And save the Christian. At ang mga ligtas na Kristiyano. God prepared the fiesta of heaven. Inihanda ng Diyos yung kapistahan sa langit. And He want to invite all the people. At nais niyang anyayahan ang lahat ng mga tao. Let's go back, Luke chapter 14. Balikan po natin yung Lucas chapter 14. verse 16. Sa verse 16. A certain man gave a great supper and invited many. May isang naganda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. 17. And sent his servant at supper time to say to those who were invited. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan. Here we need to understand there was two times invitation. There was two times invitation. Dito po kailangan po nating maintindihan. May dalawang ulit po ditong pag-anyaya. At first already invited many people. Una, meron na po siyang mga inanyayahang mga tao. Before the supper already invited many people. Bago dumating po yung oras ng hapunan, marami na po siyang naimbitahang mga tao. Right? So 17 said, right? And there this time, verse 17, he sent a servant to invite again. At the day, the fiesta held. At sa oras na mismo po, o sa araw mismo ng kapistahan po, na idadaos po, nagpasugo siya ulit ng kanyang mga alipin para mag-anyaya. It's like this. We in this world, right? We also have the wedding ceremony, right? Katulad nito, sa mundong ito, meron din po tayong mga araw ng kasalan. When there is a wedding ceremony, right? At first we invite people, right? Diba, sa araw ng kasalan, sa una, inanyanyahan natin yung mga tao. For example, if today April 7, right? Halimbawa, ngayon po, di ba po?
Yeah. May 5, there is a wedding ceremony. Please come to my wedding ceremony. Ngayong May 5, meron kaming araw ng kasalan, kaya pakiusap, dumating kayo Right? sa araw ng kasal. We invite early, right? Early, Maaga right? tayong nag-anyaya, tama ba ba? And then this time, when they prepared all the wedding fiesta. At sa oras na yun, inihanda na po nila ang lahat ng para sa kapistahan. And then at that day, servant invite them again. At sa araw na dumating po yung kasal na yun, yung mga alipin po ay nag-anyaya po sila ulit. Today is a wedding fiesta. Ngayon yung araw ng kapistahan. Yeah, we already before you invite you. You okay? You said you okay. Nung nakaraan, inanyayahan na kita, kaya sinabi mo okay. Then this is that situation, right? Kaya ganito din po yung sitwasyong ito. We already prepare everything. You just come. We already prepare everything. Inihanda na namin ang lahat ng bagay. Pumunta ka na lang. Yeah. God's side prepared everything for the wedding fiesta. Sa bahagi po ng Diyos, inihanda niya na po ang lahat ng bagay para sa kapistahan. Yeah. God sent to Jesus Christ, right? Isinugo ng Diyos si Jesucristo, tama po ba? And through His sacrifice, we can get the salvation. At sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, nagkaroon po tayo ng kaligtasan. Yeah, God already completed salvation through Jesus Christ. At isinakatuparan na po ng Diyos yung kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. After then, God invites people into the salvation, right? Pagkatapos nun, inanyayahan ng Diyos yung mga tao para sa kaligtasan. But to get the salvation, right, we need to listen to the Word of God. Ngunit upang magkaroon ng kaligtasan, kailangan po nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Because we can get the salvation through the Word of God, right? Dahil magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tama mo ba? That's why God invite all the people to the Word of God. Kaya po, inanyayahan ng Diyos ang lahat ng mga tao sa salita ng Diyos. Let's open Isaiah 55. Buksan natin sa Isaías chapter 55. Verse 1. Isaiah 55 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. At siyang walang salapi, pumarito kayo, kay bumili at kumain. Pumarito kayo, kay bumili ng alak at gatas, ng walang salapi at walang halaga. Yeah. Everyone who thirsts, come to the waters. Lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig. Come to the water. Pumarito kayo sa tubig. Of course, here the water doesn't mean this water. Siyempre po yung tubig dito ay hindi nangungulugan yung physical na tubig. In the Bible, the water means the Word of God. Sa Biblia po, ang tubig ay nangangahulugang salita ng Diyos. It's God's invitation people to the Word of God. Yung paanyaya ng Diyos sa mga tao, ito po ay para sa salita ng Diyos. All the people in this world, they have a thirsty. Lahat ng mga tao sa mundong ito, mayroon silang pagkauhaw. Of course, it's not thirsty for the water. This Siyempre water. po, hindi yan yung pagkauhaw para sa pisikal na tubig. All the people have a thirsty for the soul. Lahat ng mga tao po mayroong pagkauhaw sa kaluluwa. All the people have a thirsty of salvation. Lahat ng mga tao mayroong pagkauhaw sa But they can solve their thirsty when they come to the Word of God. Pero mariresolba nila yung kanilang pagkauhaw kapag lumapit sila sa salita ng Diyos. Because when we come to the Word of God, we can be saved through the Word of God. Dahil kapag tayo ay lumapit sa salita ng Diyos, tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. As you know, as I mentioned, right, from tomorrow we start summer retreat. Gaya ng inyo nalalaman, nabanggit ko na po, magmula bukas, magsisimula na po tayo ng summer retreat. Yeah, summer retreat is like wedding fiesta. Yung summer retreat po, ito po ay tulad ng isang kasalan. The fiesta of heaven. Yung like a fiesta of heaven. Yung kapistahan sa langit. Yeah. Anybody can come to summer retreat, right? Lahat po o sino man ay maaring sumama sa summer retreat.
So we have the Bible seminar in Summer Retreat, right? Kaya meron po tayong Bible seminar sa Summer Retreat. Yeah, Diba po? that's why God invited many people to the Word of God. Kaya inanyayahan ng Diyos ang maraming mga tao sa Bible seminar, Summer Retreat. So anybody who listen carefully to the Word of God, they can get the salvation, right? Kaya ang sino mang nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos, sila po nagkakaroon ng kaligtasan. Come to the water, you who have no money, come buy and eat. You come buy wine and milk without money and without price. Pumarito kayo sa tubig at siyang walang salapi. Pumarito kayo bumili at kumain. Pumarito kayo bumili ng alak at gatas. Yeah. Entering the fiesta of heaven, free, right? Yung pagpasok po sa kapistahan sa langit, ito po'y walang bayad. Yeah. Getting salvation is free, right? Yung pagkakaroon ng kaligtasan po'y libre. Di ba po? Because salvation is so precious, nobody can buy salvation by money. Dahil yung kaligtasan po ay napakahalaga, kaya walang sino man po yung pwedeng makabili ng kaligtasan. So anybody who want can come to Summer Retreat. Kaya sino mang gusto ay maaaring pumunta sa Summer Retreat. Summer Retreat, anybody, right, who want to can join, right? Kaya Summer Retreat po, sino man po na magnais na sumama, pwede po silang sumama. It's also free. Sa katunayan, ito rin po ay libre, walang bayad. Of course, the Summer Retreat we have registration fee. Siyempre po sa Summer Retreat, meron tayong registration fee. And we have also transportation fee. At meron din tayong transportation fee. But registration fee for our food, right? Pero yan po yung registration para sa ating pagkain, di ba po? And then last time I already mentioned, money shouldn't be the reason why we cannot go to Summer Retreat. At binanggit ko na po ito nung nakaraan. Yung pera po ay dapat na hindi maging dahilan para sa hindi pagdalo sa Summer Retreat. The more important thing is your heart. Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang iyong puso. Yeah. If you really want, if you really desire, God will help you. Kung talagang nagnanais ka, tutulungan ka ng Diyos. Yeah. So, if there are still some brethren who hesitate, don't hesitate anymore. Kaya po kung meron pa ring nag-aalinlangan na kapatid, huwag na po kayong mag-alinlangan pa. If you are not enough, the money, you can ask her. Kung hindi po sapat ang inyong pera, humingi ka po ng tulong. We all together can support. Kung gayon tayong lahat po ay susuporta. We have family, right? Tayo po isang pamilya, tama po ba? That's why we have to help together. Kaya kailangan nating tulungan ng isa't isa. Because God gives the salvation free. Dahil ibinigay ng Diyos yung kaligtasan na walang bayad. You who have no money, come buy and eat. Kayong walang salapi ay bumili at kumain. The important thing is our heart. Yung mahalagang bagay dito ay yung puso natin. Anyway, God always invite the people to the Word of God. Gayunpaman, palaging inaanyayahan ng Diyos ang mga tao sa salita ng Diyos. Because through the Word of God, we can get the salvation. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng Diyos ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Getting a salvation is getting a eternal life, right? Ang pagkakaroon ng kaligtasan ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 5. Juan Kapitulo 5. John chapter 5. Verse 39. Juan Kapitulo 5, versikulo 39. John chapter 5, 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. You search the scriptures. Sinasaliksik ninyong mga kasulatan. Scripture is the Bible, right? Ang kasulatan po ay ang Biblia. Tama po ba? For in them you think you have eternal life. Sapagkat iniisip ninyo sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Through the Bible, we can have a faith in Christ. Sa magitan ng Biblia, magkakaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. Then we get the salvation. Kung gayon, makukuha natin ang kaligtasan. We get the eternal life, right? Makukuha natin yung buhay na walang hanggan. Tama po ba? That's why God invite people to the Word of God. Kaya nga po, inanyayahan ng Diyos ang mga tao sa salita ng Diyos. But the problem,
the heart of the people. Ngunit ang problema, yung puso ng mga tao. Verse 40, John chapter 5, verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. You are not willing to come to me that you may have a life. Ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Here the life is eternal life. Korean translation, eternal life. Dito po yung buhay po, ito po ay buhay na walang hanggan. Yeah, God wants to give the eternal life to all the people. Nais ng Diyos na ibigay ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga tao. But the problem, people doesn't want to. Ngunit ang mga problema, ang mga tao, ayaw po nila They nito. don't have an interest for their salvation. Wala silang interes para sa kanilang kaligtasan. Yeah, that's the problem. Opo, yan po yung problema. So it happened, we read Luke chapter 14, right? Kaya nangyari po, di ba, sa binasa natin, Lucas chapter 14. Let's go back, Luke chapter 14, Balikan po natin yung Lucas chapter 14, verse 18. so verse 18. But they all with one accord began to make an excuse. Ngunit, silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Long time ago, they are already invited. Matagal na po silang inanyayahan. And then they said, okay, I will join. At sinabi nila, sige, pupunta ako. I'll go. Pupunta ako. That's why the such a man who gave the great supper, he prepared their place in the supper. Kaya po, yung taong naganda ng malaking hapunan, inihanda niya na po yung kanilang mga lugar na kakainan. But when there is the supper, great supper, they rejected, right? Pero nung dumating na po yung araw ng hapunan, kanila po itong tinanggihan. Maybe you have many experience. Marahil maraming beses nyo na pong naranasan. Whenever we have the Bible seminar, you also try to invite some people. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng Bible seminar, inaanyayahan ninyong maraming tao. Then they said, right? Okay, I will go to Bible seminar. Pagkatapos sinasabi nila, sige, pupunta ako sa Bible seminar. Don't worry. Huwag kayong mag-alala. I will go. Pupunta ako. But what happened at that day when the Bible seminar here? Ngunit ano po yung nangyayari sa araw na mismo na yung Bible seminar? Oh, sorry. Oh, pasensya na. I cannot. Hindi ako makakapunta. Because of something happened. Dahil sa ganito, sa ganyan. They have many excuses, right? Marami po silang mga dahilan. Tama po ba? Maybe this summer retreat, same situation happened, right? Marahil sa summer retreat na ito, parehong sitwasyon din po yung mangyayari. Some people promised, I will go to summer retreat. May mga taong nangako, pupunta ako sa summer retreat. But when the day near, back out. Ngunit kapag malapit na yung araw, umaatras na sila. They have an excuse, right? Meron silang mga dahilan. Tama po ba? Verse 18, right? The first said, I have bought a piece of ground, and I must go and see it. I ask you to have me excused. Sinabi ng una po sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangang umalis at tingnan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. The first man's reason, right? I bought ground, a piece Yung of dahilan ground. ng unang tao po, bumili ako ng isang bukid. He already bought, right? Nakabili na po siya, di ba? But does he need to check again? Pero kailangan niya pa bang suriin ulit iyon? Maybe it's possible after the Great Supper, he can check again, right? Marahil may posibilidad po na pagkatapos ng malaking hapunan, pwede niya po yung i-check. But it was his excuse, right? Pero ito po yung kanyang naging dahilan. Yeah. But maybe he has some conscience, right? Pero marahil siya po ay nakukonsensya. That's why he said, right? I ask you to have me excuse. Please Kaya- forgive me. Kaya sinabi niya po, hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Because he doesn't keep his promise, right? Dahil hindi niya tinupad yung kanyang pangako. Di ba po? Yeah. It happened all time, right? Nangyayari yan sa ating panahon. Many people have their excuse. Maraming tao yung meron silang maraming dahilan. Yeah.
because many people have the greedy mind in the material thing in this world. Dahil meron pong maraming taong meron silang kasakiman po sa mga bagay sa mundong ito. Isaiah chapter 5. Let's open. Buksan po natin Isaías chapter 5. Isaiah chapter 5, verse 8. Chapter 5, verse 8. Chapter 5, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag sila na nagdudugtong ng bahay sa bahay, na nagdaragdag ng bukid sa bukid, hanggang sa mawalan ng pagitan, at kayo'y patirehing nag-iisa sa gitna ng lupain. Yeah. At the time of prophet Isaiah also happened. Sa panahon po ni Propeta Isaias, nangyari din po ito. Yeah, they want to have a more house. Nais nilang magkaroon pa ng mas maraming bahay. They want to have more field. Nais nilang magkaroon ng maraming bukid. But because of this reason, they don't seek their Creator God. Ngunit dahil sa kadahilan ng ito, ayaw nilang hanapin yung kanilang tagapaglikha. In the parable of sower in Matthew chapter 13, one of the reasons why many people cannot get the salvation is same reason. Kaya sa talingaga po ng mga hasik, isa sa mga dahilan po nito ay kagaya po nito. Matthew 13, check. Matthew chapter 13 po. Matthew 13, verse 22. So verse 22. Matthew 13, verse 22. Po natin ng sabay-sabay. Ang napasik sa mga tinikan ay iyong nakikinig ng salita, ngunit ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay sumasakal sa salita at iyon ay nagiging walang bunga. Yeah, the seed planted among the thorns. Ang napasik sa mga tinikan. What means thorns? At ano po yung ibig sabihin ng tinikan? This is the care of this world and the deceitfulness of riches. Ito po yung kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan. The deceitfulness of riches, right? Yung daya ng mga kayamanan, di ba po? It hindered their salvation. Ito yung naging hadlang sa kaligtasan. Yeah. And go back, Luke chapter 14. Balikan natin yung Lucas chapter 14, Verse 19. verse 19. Another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Second person bought 5 yoke of oxen. Yung ikalawang tao naman po, bumili siya ng 5 magkatuwang na bakang lalaki. He also already bought, right? Siya din po, nakabili na siya. But his excuse, I have to test them. Pero ang kanyang dahilan, kailangan ko silang subukin. Because I have to use the ox to plow the field. Dahil kailangan kong gamitin yung mga baka para magsaka sa mga sakahan. I'm busy. Kaya abala ako. Yeah, I have many things to do. Meron akong maraming dapat gawin. When we invite people, right, they also give us same excuse, right? Di ba po kapag nag-invite tayo ng mga tao, nagbibigay sila din ng ganung kadahilanan. I'm so busy. Ako'y napakaabala. I have to earn the money. Kailangan kong kumita ng I pera. have to support my family. Kailangan kong suportahan yung aking pamilya. Of course, yeah, they need to earn the money. Siyempre po, kailangan nilang kumita ng pera. They have to support their family. Kailangan nilang suportahan yung kanilang pamilya. It's also important. Yan din po ay mahalaga. But there is a more important thing. Ngunit, mayroong higit na mas mahalagang bagay. Because of a physical problem, they don't have the time to think about their spiritual problem. Dahil sa pisikal na problema, hindi nila pinag-iisipan po yung kanilang spiritual na problema. Why all the people in this world are judged by water at the time of Noah? Bakit yung mga tao ng sanlibutan ito ay hinatulan po ng tubig sa magitan ng panahon ni Noe?
Of course, because of their sin. Siyempre po dahil sa kanilang mga kasalanan. What sin? What sin? Anong kasalanan po? Luke 17. Lucas Kapitulo 17. Luke 17. 27 hanggang 29. 27 hanggang 29. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Gayun din ang mangyayari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis si Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Maybe we cannot find what the sin is. Marahil hindi po natin makikita dito kung ano yung kasalanan. No any moral sin, right? Parang wala naman po mga moralidad na They kasalanan. just ate, drank, marry wives. Sila'y kumakain lang, umiinom, nag-aasawa at And pinag-aasawa. verse 28, they ate, drank, bought, sold, planned, built. Sa verse 8, sila'y kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. It's just our physical life, right? Yun yung physical nating pamumuhay, tama po ba? But they are judged because of this reason. Pero hinatulan sila dahil sa mga kadahilanang ito. Because they just focus on their physical life. Dahil nakatuon na lamang sila sa kanilang physical na buhay. They didn't have an interest for their spiritual problem. Wala silang interest para sa kanilang spiritual na problema. They didn't interest for God. Wala silang interest para sa Diyos. Yeah, God created them, right? Nilikha sila ng Diyos, tama po ba? God provided everything they need, right? Ipinagkaloob ng Diyos yung mga bagay na kailangan nila, tama po ba? They didn't have interest to God. Pero wala po silang interest para sa Diyos. They didn't serve God. Hindi nila pinaglilingkuran ng Diyos. They just focus on their physical life. Right? Nakatuon na lamang sila sa kanilang pisikal na Yeah, pamumuhay. it can be the great sin before God. At ito po ay maaaring maging malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. That's why they are judged. Kaya nga po sila ay hinatulan. It happened our time, right? Yan po ay nangyayari sa ating panahon. Tama po ba? Most of the reason when we invite people, right, they give this excuse. Yung madalas na kadahilanan po, kapag nag-invite tayo, ito yung kanilang dahilan. Yeah. Luke chapter 14, go back, Balikan po natin yung Lucas chapter 14, verse 20. sa verse 20. Still another said, I have a married wife, and therefore I cannot come. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. This man, maybe not so long get married after get married. Marahil yung taong ito ay hindi po ganun katagal mula nung siya ay magpakasal. I got married not so long. That's why I have to please my wife. Dahil siya po ay kakatapos lang ikasal, kaya sinasabi niya kailangan kong bigyang lugod yung aking asawa. But this man, right, doesn't have feel sorry, right? Pero yung taong ito po parang hindi po siya humingi ng paumanhin. Di ba po? Other people, right? They said, please forgive me. I'm sorry. Yung ibang nagdahilan po, di ba sinabi nila, pagpaumanhinan mo ako. But he boldly say, I cannot come. Pero matapang niyang sinabi, hindi ako makakarating. Don't tell me anymore, right? Yeah, because he knew Moses' law in Old Testament. Dahil nalalaman niya po sa kautusan ni Moises sa Lumang Tipan. In Old Testament, if we look at Deuteronomy 24 verse 5, if a man can marry, it's allowed. He don't need to participate in the war for his wife. Ito po ay dahil sa kautusan po doon sa Deuteronomy 24 verse 5 na kapag ang isang lalaki ay bagong kasal, hindi po siya pwedeng makisama sa digmaan. Because if he participate in the war, he died, then the wife will be without, right? Kaya dahil kapag sumama siya sa digmaan at kapag namatay siya, magiging balo yung kanyang asawa. That's why it was allowed at the time. Kaya sa panahong iyon, pinapahintulutan po iyon. But the man, right? He thought, but attending the fiesta
is there a possibility he can die? Pero tingnan niyo po, yung pagdalo niya po sa araw ng kapistahan, mamamatay po ba siya doon? Huh? Can he die? Mamamatay po ba siya? No, right? Hindi po. Maybe it's possible he can bring his wife together, right? At maaari pa nga, di ba, dalhin niya yung kanyang asawa. But he just made excuse. Pero nagdahilan lamang po siya. His heart doesn't want to go there. Yung kanyang puso, ayaw talagang pumunta doon. Yeah. Many people, when we invite, right? Many people reject, right? Di ba po kapag nag-aanya tayo, Because of a man's affection. maraming tao po yung tumatanggi dahil sa pagmamahal sa tao. They want to please somebody. Gusto nilang bigyang kaluguran yung isang tao. Oh, my wife doesn't want. O yung asawa ko, ayaw. My husband doesn't want. Yung asawa kong lalaki, ayaw niya. My parents doesn't want. At ayaw din ng aking magulang. Right? They have an excuse, right? Di ba po, mayroon silang dahilan. Because of man's affection. Dahil po sa pagmamahal sa tao. They don't have a heart to please God. Wala silang pusong bigyang lugod ang Diyos. God wants all men to be saved. Nais ng Diyos ng lahat ng tao ay But maligtas. they don't have interest in their salvation. Pero wala po silang interest para sa kanilang kaligtasan. Well, this man, right, want to enjoy, he want to enjoy with his wife. O kaya naman yung taong ito, gusto niya lang pong magsaya kasama ng kanyang asawa. Many people focus on joy in this world, right? Di ba po, maraming tao yung nakatuon po sa pagsasaya sa mundong ito. Isaiah chapter 5. Isaías chapter 5. Isaiah chapter 5, verse 11. Chapter 5, verse 11. 11 and 12. 11 hanggang 12. Chapter 5, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kahabag-habag sila na bumabangong maaga sa umaga upang sila'y makasunod sa nakalasing na inumin na nagpupuyat hanggang sa kalaliman ng gabi hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. Sila'y may lira at alpa, pandireta at plauta at alak sa kanilang mga pistahan. Ngunit hindi nila pinahalagahan ang mga gawa ng Panginoon o minasdan man nila ang gawa ng kanyang mga kamay. Yeah. They focus on the joy in this world, right? Nakatuon po sila sa pagsasaya sa mundong ito. Tama po ba? Drink. From morning to evening, drink. Naglalasing sila magmula umaga hanggang sa gabi. They say, enjoy, enjoy. Sinasabi nila, magsaya, magsaya. There are famous popular song in Korea. Meron po isang sikat na awitin sa Korea. The lyric, I will introduce the lyric. Papakilala ko po sa inyo yung lyrics. Yeah. Enjoy, enjoy while we are still young. Magsaya, magsaya habang tayo ay bata pa. Yeah. If we become old, we cannot enjoy anymore. Kapag tayo ay naging matanda na, hindi na tayo makapagsaya pa. Tama? Tama po ba? It's a tama in this world, right? Tama po yun para sa sanlibutan ito. Yeah. But hindi tama harapan ng Diyos. Tama? Yeah. The problem, they spend a lot of their things for the joy in this world, but they don't have interest to God. Ngunit ang problema, gumugugol sila ng napakarami nilang mga bagay para sa mga bagay ng sanlibutan ito at hindi nila silang interest para sa Diyos. Right? It happen over time. Nangyayari po yan sa ating panahon. When we invite somebody to right, what they say? Kapag tayo ay nag-invite sa summer retreat, ano yung kanilang sinasabi? I already have a plan. I will go to magandang place with the family. Nakapagplano na ako, pupunta kami sa magandang lugar kasama ng pamilya ko. I will enjoy this world. Magsasaya kami sa mundong ito. Don't tell me. Don't tell Kaya me. wag mo na akong sabihan. Right? But God look at them carefully. Pero maingat po silang tinitingnan ng Diyos. Why people do like that? Bakit po ginagawa ng mga tao yung ganun? Because they have something that they misunderstand.
Dahil meron po silang isang bagay na hindi po nauunawaan. They think the material thing in this world can give the real happiness to them. Iniisip nila na yung mga material na bagay sa mundong ito, yung makapagbibigay kasiyahan sa kanila. One example in the Bible, Luke chapter 12. Isang halimbawa po, Lucas chapter 12. Luke 12, 16, verse 16. Chapter 12, verse Luke 12, verse 16 hanggang 21. 16 hanggang 21. verse 16 hanggang 21. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagsalay siya isa sa kanila ng isang talinghaga, ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana, at inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalik at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. This certain rich man have two kind of misunderstanding. Kaya yung mayamang lalaking ito, meron siyang dalawang uri ng maling pagkakaunawa. First, he thought his material thing can satisfy him. Una, kanyang inisip na yung kanyang kayaman at material na bagay yung makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Originally, he was a rich man, right? Sa katunayan, isa po siyang mayamang lalaki, di ba? But he became more rich, right? Pero sa katunayan, siya ay naging higit na mas mayaman. Yeah, he laid up a lot of things, material things. Kaya kanyang tinipon po yung napakaraming ari-arian. After then, he said, right? So, you have a many good, laid up for many years, take your easy, eat, drink, and be merry. Kaya kanyang sinabi, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. He thought his soul can be satisfied through material things. Inisip niya na yung kanyang kaluluwa ay masisiyahan sa mga material na bagay. Of course, his soul couldn't be satisfied by material things. Siyempre po yung kanyang kaluluwa ay hindi masisiyahan sa mga material na bagay. Until he got the eternal life, he couldn't be really satisfied. Hanggang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi po siya magkakaroon ng kasiyahan. That was his misunderstanding, right? Yan po yung kanyang maling pagkaunawa. And then, verse 20, God said to him, right, poor, this night your soul will be required over you. At sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa. He thought he could live forever and ever. At inisip niya na mabubuhay siya magpakailanman. But what happened to him? Pero ano po yung nangyari sa kanya? That day, that night, God took his life. Nang gabing iyon, kinuha ng Diyos yung kanyang buhay. It happened, right? Nangyari po ito, di ba? What he laid up to whom will use it? Kaya yung kanyang mga inimbak, kanino po mapupunta? Yeah. Meaningless, right? All the things he laid up, meaningless, useless, right? Yung lahat ng mga bagay na kanyang inihanda, naging walang kabuluhan. Yeah. Many people think as if they will not die. Maraming tayo nag-iisip na parang hindi po sila mamamatay. Right? Di ba po? When we invite people to the Bible seminar, Kapag ini-invite natin yung mga tao para sa Bible seminar, yeah, they want to delay. nais nilang iantala, sa susunod na lang. Next time, next time. Sa susunod na lang. This time I'm busy. Ngayon ay abala ako. This time I'm not available. Ngayon ay hindi ako pwede. Next. Right? Sa susunod at susunod na lang. Next time we invite again. Sa susunod, inimbitahan natin What they ulit. say? Ano yung kanyang sasabihin? Next. Sa susunod na lang. Next time we invite again. Sa susunod ulit, inimbitahan natin. Next. Sinabi ulit, sa susunod na lang. Do you know who loves the word next? Alam niyo ba kung sino yung gustong-gustong sabihin yung sa susunod na lang?
Satan. Si Satanas po. Satan uses the word always next. Palaging sinasabi ni Satanas yung salitang Yeah. sa susunod na lang. If somebody invite you, you just say next. Kapag may nag-imbita sa iyo, sabihin mo lang sa susunod na lang. It's a very good way you can reject their invitation. Magandang paraan 'yan para matanggihan mo yung kanilang paanyaya. Next. Susunod, sa susunod na lang. But it's not sure until they can say next, right? Pero hindi po sigurado kung hanggang kailan sila makapagsasabi ng Because we susunod don't na know lang. what will happen tomorrow. Dahil hindi natin alam kung ano yung magaganap bukas. Ecclesiastes chapter 9. Mga ngaral, chapter 9. Ecclesiastes chapter 9, verse 12. Mga ngaral, chapter 9, verse 12. Chapter 9, 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kagaya ng mga isda na nahuhuli sa malupit na lambat at kagaya ng mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan kapag biglang nahulog sa kanila. Man does not know his time. Hindi nalalaman ng tao yung kanyang kapanahunan. Tama po ba? You know your birthday, right? Alam mo pong iyong kapanganakan, tama po ba? But you don't know when you will die. Ngunit hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Nobody knows when they will die. Walang sino mang nakakaalam kung kailan siya mamamatay. It can happen even tonight. God can take my life. Maaring ngayong gabi ay kunin ng Diyos ang iyong buhay. So, right, we experience in our life. Kaya naranasan po natin sa ating buhay. Even young people, right? They have a great disease and they die. Maging mga kabataan po, nagkakaroon sila ng matinding karamdaman at namamatay. Even young people die by accident, right? Maging yung mga bata, namamatay sila ng aksidente. It frequently happens. Madalas po yung nangyayari. But people have a misunderstanding. Pero yung mga tao, meron silang maling pagkaunawa. They think as if they don't die. Nag-iisip sila na para bang hindi sila mamamatay. But nobody avoid the death, right? Ngunit walang sino man yung makakaiwas sa kamatayan. Luke chapter 13. Luke chapter 13. Verse 4 and verse 5. Luke chapter 13, verse 4 and verse 5. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. O ang 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam at sila'y napatay. Inaakala ba ninyo na sila'y higit na may sala kaysa lahat ng taong naninirahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Subalit malibang kayo'y magsisi, kayong lahat ay mapapahamak ding tulad nila. At the time of Jesus, it happened. Nangyari po ito sa panahon ni Jesus. 18 people died 18 po yung namatay. because the tower of Siloam fell down. Dahil yung tore sa Siloam ay bumagsak. If they knew tower of Siloam fell down at that day, they wouldn't go there. Kung nalalaman nilang yung tore ng Siloam po ay babagsak sa araw na yun, pupunta po ba sila doon? If they knew, they wouldn't go there, right? Kung nalalaman po nila ito, hindi sila pupunta doon. They didn't know. Ngunit hindi nila That's why nalalaman. they went there, Kaya nga sila ay nagtungo roon. that they died. At ng right? araw na yun, namatay po sila. That's why people thought, maybe they die because they have a lot of sin. Kaya inisip ng mga tao, namatay sila marahil, mayroon silang maraming kasalanan. But what Jesus said? Ngunit ano yung sinabi ni Jesus? No, Hindi. no. Hindi. They didn't die because they have a many sin. Hindi sila namatay dahil sa meron silang maraming kasalanan. Whether you have a many sin or not, if you are not saved, you can also anytime you can die. May kasalanan ka man o wala, anumang oras ay pwede kang mamatay. Jesus wants it. Kaya ito po yung babala ni Jesus. So, not only unsaved people need to know their situation, we also need to also understand.
Hindi respect. lamang po yung mga taong hindi ligtas yung kailangang maunawaan nito, kundi maging tayo po, kailangan natin itong maunawaan. That's why whenever we evangelize some people, we need to remind this fact. Kaya sa tuwing nag-evangelize tayo mga tao, paalalahanan natin yung katotohanan ito. Because after their rejection, there is a possibility they don't have any more chance, right? Dahil pagkatapos ng kanilang pagtanggi, meron pong posibilidad na maaaring wala na silang pagkakataon. I heard one story from one pastor. Narinig ko po sa isang kwento mula sa isang pastor. When the pastor was in the province, in charge of the church in the province, Nung ang isang pastor po ay naka-in-charge sa isang probinsya, one young man, lower than 20 years old, invited to the Bible seminar. merong isang tao po na siguro wala pa po sa 20 years old, inimbitahan po sa Bible seminar. He listened to the Bible seminar first session. Nakinig siya ng Bible seminar sa first session. But from second session, wala siya. Pero mula sa ikalawang session, wala na po siya. That's why the pastor, a little bit disappointed because he didn't continue. Kaya yung pastor po ay medyo nadismaya dahil hindi po nagpatuloy yung taong ito. But several days later, the pastor heard the news. Pero pagkalaon ng ilang araw po, nabalitaan ng pastor The young man passed away. na yung taong iyon, yung kabataang iyon, namatay po. The reason he went to the field, he was bitten by ahas. Yung dahilan, pumunta po siya sa bukid at siya po'y nakagat ng makamandag na ahas. Maybe the young man thought, even I don't continue this Bible seminar, maybe next time I will have another chance. Marahil inisip po ng kabataang lalaking iyon, kahit na hindi ako makadalo sa Bible seminar na ito ngayon, maaaring magkaroon pa ako ng isa pang pagkakataon. But he didn't have another chance, right? Pero hindi po siya nagkaroon ng isa pang pagkakataon. Tama Maybe po ba? he didn't expect he could die by bitten by ahas, At right? hindi niya inaasahan na siya po ay matutuklaw ng ahas. It happened, right? Nangyayari po yan. We shouldn't forget this fact. Huwag po nating kalilimutan yung katotohanan ito. That's why when we evangelize, right, we need more eager heart. Kaya kapag nag-evangelize po tayo, kailangan nating magkaroon ng taimtim na puso. Anyway, let's go back Luke chapter 14. Balikan po natin, Lucas chapter 14. That's why all 30 persons rejected the invitation Kaya lahat ng mga tao po, tinanggihan nila yung paanyaya. by giving their own excuse, right? Na nagbigay sila ng kanilang sari-sariling dahilan. But the such a man who gave the great supper didn't give up. Pero yung taong naganda ng malaking hapunan, hindi po siya sumuko. Yeah. Verse 21, chapter 14, 21. Chapter 14, verse 21. Yeah. So that servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, Kaya, at bumalik ang alipin at inuulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon sa galit ng may-ari ng bahay. because the people who are invited already, they promise to come. Dahil yung mga taong inanyayahan po, nangako na silang pupunta sila. But on that day, they broken the promise, right? Ngunit sa araw na iyon, ay hindi po nila tinupad yung kanilang That's why the pangako. master who prepared already their place, Kaya yung may-ari na naganda po ay nagalit. got angry, right? Nagalit po, di ba? Maybe already prepared for their food. Marahil na ihanda na yung pagkain para sa kanila. Let's suppose you prepare a lot of food, you invite many people. Ipagpalagay natin naganda ka ng maraming pagkain at nag-imbita ka ng maraming tao. They promise to come, Nangako silang pupunta. but they break the promise. Ngunit hindi po nila tinupad yung kanilang Then pangako. you don't have a good heart, right? Kung gayon, hindi po tayo magkakaroon ng maayos na puso. But anyway, the master didn't give up. Gayun pa man, yung may-ari po ay hindi sumuko. Yeah, said to the servant, Sinabi niya sa kanyang alipin, go out quickly into the street and range over the city.
pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan. and bring in here the poor and the maimed and the lame and the blind. At dalhin mo rito ang mga dukha, mga pilay, ang mga bulag at ang mga lumpo. The people who are invited second time, most of them are poor and the people who have a disability, right? Kaya po, yung mga taong inanyayahan sa pangalawang pagkakataon po, sila po yung mga mahihirap at yung mayroong kapansanan. Yeah. At the time of Jesus, right? The parish, at the time, the leader of Israel was a parish. Sa panahon po ni Jesus, yung pinuno po ng Israel po ay yung mga Pariseyo. But they rejected Jesus, right? Pero kanilang tinanggihan si Jesus, di ba? Yeah, they crucified Jesus, right? Ipinako nila si Yesu Kristo, di ba po? That's why Jesus stayed with the sinner and the tax collector. Kaya si Jesus po ay nanatiling kasama ng mga maniningil ng buwis, ng mga mahihirap, Some even harder. maging yung mga babaeng bayaran. But yeah, they are considered very miserable people in this world, right? Pero itinuturing po silang mga miserabling tao sa mundong ito. But they accepted Jesus, right? Pero tinanggap po sila ni Jesus, di ba? Yeah, same situation. Ganong sitwasyon din po. Because they are poor, they are disability, their heart was very humble. Dahil sila ay may hirap at may kapansanan, yung kanilang puso po ay mababa. When they are invited, oh really? You invite me? Kaya nung inanyayahan sila, o talaga, iimbitahan mo Originally, ako. they are not deserved to invite to the Great Supper, right? Sa katunayan, hindi po sila nararapat inanyayahan para sa malaking That's why hapunan. at first they were not invited, right? Kaya sa una, hindi talaga sila But inaanyayahan. suddenly, the day, yeah, they were invited. Pero bigla, sa araw na yun, inanyayahan po sila. That's why they are very happy. Kaya sila po ay napakasaya. Oh, I'm not deserved to go there. Hindi ako nararapat na magtungo So roon. you invite me? Pero inanyayahan mo ako. They went there, right? Nagpunta sila doon. Yeah. Who can get the salvation? Sino po ba yung pwedeng magkaroon ng kaligtasan? Yeah, Jesus said, right? The rich people more difficult to be saved, right? Sinabi ni Jesus, di ba, yung mayayamang tao, mahirap para sa kanilang maligtas. Of course, it doesn't mean rich people cannot get the salvation. Pero hindi ito nangangahulugan na yung mayayamang tao, hindi sila magkakaroon ng Rich people kaligtasan. can get the salvation. Yung mayayamang tao, pwede silang magkaroon ng If they kaligtasan. are humble, right? Kung sila ay mapagpakumbaba. But usually, most of the rich people, not easy to be more humble. Pero kadalasan, yung mayayamang tao, hindi madali sa kanila para magpakumbaba. Matthew chapter 5. Mateo chapter 5. Matthew chapter 5 verse 3. Matthew chapter 5 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yeah, blessed are the poor in spirit. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu Bakit? Yeah, for theirs is the kingdom of heaven. sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yeah, the one who has a poor in spirit will get the salvation. Ang siyang dukha sa espiritu ay magkakaroon ng But kaligtasan. who can have the poor in spirit? Pero sino po ba yung merong dukha sa espiritu? Maybe if we always prosper in this world, it's difficult. We have a poor in spirit, right? Marahil kung palagi tayong sumasagana sa mundong ito, mahirap na magkaroon po tayo ng dukha sa espiritu. Reflect your salvation. Tingnan niyo po yung inyong kaligtasan. Balikan When niyo po. you could be saved. Kailan po ba kayo naligtas? It was the time you always prosper in this world. Yan po ba yung panahon na lagi kayong sumasagana sa mundong ito? Or you have a lot of affliction in this world. O nung nagkaroon kayo ng maraming kahirapan sa mundong ito? Or you fail something in this world. O kaya nabigo kayo sa isang bagay sa mundong ito? Yeah, maybe you got the salvation when you fail something. Opo, marahil nagkaroon kayo ng kaligtasan nung kayo ay nabigo sa isang bagay. Maybe you got salvation when you have many affliction. Marahil nagkaroon kayo ng kaligtasan nung kayo po ay merong maraming kahirapan. Because at that time you could be more humble. Dahil nung panahong iyon, kayo ay higit na naging mababa. Because at that time you had a poor in spirit. Dahil nung panahong iyon, meron kayong dukha sa espiritu.
That's why sometimes God allowed many affliction in our life. Kaya minsan pinapahintulot ng Diyos yung maraming kahirapan sa ating Because buhay. God wants all men to be saved. Dahil nais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. So, yeah. If God allow affliction to somebody, maybe it can be the chance to them. They can get the salvation. Kaya kung pinahintulot ng Diyos yung malaking kahirapan sa isang tao, marahil ito yung pinahintulot ng Diyos para magkaroon sila ng pagkakataong maligtas. Sometimes it happened, right? There was a very stubborn person. Minsan nangyayari po, di ba? Mayroong isang taong napakatigas yung puso. Always rejected, right? Lagi Our niyang invitation. tinatanggihan yung paanyaya. But the person suddenly have a great disease. Pero yung taong iyon, bigla nagkaroon siya ng matinding sakit. In the view of this world, it's not good. It's a very like a tragedy. Kaya sa pananaw ng tao, ng mundong ito, yun po ay hindi maganda, yun ay isang trahedya. But because of the disease, he could be more humble. Pero dahil sa karamdamang iyon, siya ay higit na naging mapagkumbaba. He seeked the salvation. Hinanap niya po yung kaligtasan. That's why at that time the gospel came to him. Kaya sa araw na yun, dumating sa kanyang kaligtasan. He could be saved, right? Siya ay naligtas, di ba po? The great disease changed to great blessing, right? Kaya yung matinding sakit ay naging malaking pagpapala. Anyway, many people who are poor and have a disability, they are invited. They went to the supper. Gayun pa man, yung maraming mga mahihirap at mga may kapansanan, pumunta po sila doon sa hapunan. Let's go back, Luke chapter 14. 14:22. The servant said, Master, it's done as you commanded, and still there is a room. At sinabi sa verse ng alipin, Panginoon, nagawa ng ipinag-utos mo, gayon man ay maluwag pa. Maybe this was a very great supper. There are a lot of place. Dahil ito po ay malaking hapunan, kaya napakalaking lugar. Even though many poor and disabled people came, still there are many places. Kahit na meron pong maraming mahihirap at mga may kapansanang dumating, malaki pa rin po yung lugar. Then the master said, 23, the master said to the servant, go out into the highways and hedges. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran. And compel them to come in, that my house may be filled. At pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Maybe the master could be already satisfied, right? Marahil nakontento na siya na po yung may-ari. Because already some full, already filled, right? Dahil yung kanyang hapunan po ay puno na. But he didn't satisfy. Pero hindi po siya nakontento. He wanted the place full. Nais niya yung lugar na yun ay punong-puno. Went out the highway. Lumabas ka sa mga daan. At first he sent the servant to the street. Una, pinadala niya sa mga lansangan. Street means the near place, near street. Yung mga lansangan po yan, yung malalapit na lugar. But he sent the servant again to the highway, far place. Pero pinadala niya yung kanyang mga alipin sa mga malalayong lugar. And hedges means near the mountain. At sa mga bakuran, ito po yung malalapit na kabundukan. He wanted more people come. Nais niya na mas marami pang tao yung dumating. It's God's heart. Ito yung puso ng Diyos. Right? God wants all men to be saved. Right? Ang Diyos ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas. 1 Timothy chapter 2. Unang Timoteo, Kapitulo 2. Chapter 2, verse 4. First Timothy chapter 2 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Right? God wants all men to be saved. Nais ng Diyos ng lahat ng tao ay maligtas. Already many people saved, right? Maraming tao na po yung naligtas, di ba mo? Cavite Church, there are many saved people. Right? Meron many saved people. Kaya marami din po ditong mga ligtas po, di ba? Maybe our side, we can be satisfied. Marahil para sa atin, makukontento na tayo. But
God doesn't satisfy. Ngunit ang Diyos ay hindi po nakokontento. Because God wants all men to be saved. Dahil nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Why we have the summary tree? Bakit po pa mayroon tayong summer retreat? Because there are still many lost souls who need the salvation. Dahil meron pa rin pong maraming nawawalang kaluluwang na nangangailangan ng kaligtasan. God sacrificed His only begotten Son. Isinakripisyo ng Diyos yung kanyang tanging anak. The only reason He wants to save us, right? Ang tanging dahilan lamang ay upang iligtas tayo. Even one soul is lost is not the will of God. Maging yung isang kaluluwa po ay mawala, ito po hindi kalooban ng Diyos. Matthew chapter 18. Matthew 18, Mateo chapter 18, verse 14. verse 14. Matthew chapter 18, verse 14. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit ng isa sa mas maliit na ito ay mapahamak. Even this little one perishes not the will of God, right? Maging maliit na ito ay ayaw hindi kalooban ng Diyos na mapahamak. We have to try to understand God's heart. Kailangan po nating subukang maunawaan yung puso ng Diyos. How much He wants all men to be saved. Kung gaano niya lubos na ninanais ng lahat ng tao ay maligtas. That's why God continuously give us the chance to all the people. Kaya ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao. Even though we want to give up, God doesn't give up. Kahit na gusto na nating sumuko, ang Diyos ay ayaw pong sumuko. Maybe you already tried many times to evangelize, right? Marahil po, sinubukan nyo na po ng maraming beses para sa Maybe you are already pag-evangelize. rejected many times. At marahil tinanggihan ka na ng maraming ulit. That's why you want to give up. Kaya para gusto mo nang sumuko. Don't give up. Pero huwag kang sumuko. Because it's not the will of God. Dahil hindi po ito yung kalooban ng It's Diyos. not the God's heart. At hindi ito yung puso ng Diyos. We have to have the God's heart. Kailangan ating magkaroon ng puso ng Diyos. 2 Peter chapter 3. Ikalawang Pedro chapter 3. Chapter 3. Verse 9. Chapter 3 verse 9. Second Peter chapter 3 verse 9. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. God is long-suffering toward us, right? Kaya ang Diyos ay mayroong matinding pagtitiis para sa atin. God is long-suffering toward the sinner, right? Ang Diyos ay matyagang naghihintay sa mga makasalanan. Because God doesn't want they are perished. Dahil ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Because God one day come to the real repentance. Dahil nais ng Diyos na sila ay dumating sa pagsisisi. So we try to follow the heart of God. Kaya subukan po nating sundan yung puso ng Diyos. That's why we need to learn the lesson through the servant of the master. Kaya kailangan nating matuto tungkol po sa yung mga alipin ng may-ari. The servant, right? They completely obey to the master, right? Kaya yung mga alipin po, sila ay lubos na sumunod sa may-ari. Maybe at first, before the great supper held, at first they invited the people. Marahil, bago po dumating yung araw ng kasal, nag-invite na sila ng maraming tao. After then, they prepare the great supper, right? At marahil pagkatapos nun, inihanda nila yung malaking hapunan. Maybe prepare many food. Inihanda nila yung maraming pagkain. And then when the day come, the At nung, great supper held, at nung dumating na po yung araw ng malaking hapunan, they went again to invite again. sila ay nagtungo ulit para mag-imbita. Today is the day, the great supper held. Please come. Ngayon yung araw ng malaking hapunan, pakiusap, punta ka. Right? They obeyed, right? Kaya sumunod po sila. But as we learn, what's their response? Ngunit, gaya ng ating natutunan, ano po yung kanilang naging tugon? They give excuse. Nagdahilan pa rin po sila.
the excuse cannot be real excuse, but they always give excuse. Yung mga inanyayahan po, yung kanilang dahilan ay hindi talaga tunay na dahilan. Maybe it's Myra to hear their excuse, right? Marahil, napakahirap pong pakinggan yung kanilang dahilan. But whether they give excuse or not, they just obey. Pero magdahilan man sila o hindi, kailangan pa rin nila, sumunod pa rin They po just sila. invite. Nag-imbita Right? pa rin sila. And then the master sent them to the street. At sinugo sila ng Diyos, ng kanilang amo sa mga But this lansangan. time, most of people are poor and disabled people. At sa pagkakataong ito, maraming mga lumpo, mahihirap, may kapansanan. But they accepted, right? Pero tinanggap nila ito, di ba But po? they had to bring them Pero kailangan po nila silang because dalhin. there are some rain, Dahil sa kanila ay may lumpo, might have to walk, right? mahirap maglakad, They blind. may bulag, di ba? Somebody need to guide them, right? Kaya kailangan merong gumabay sa kanya. Servant did, right? Kaya sila po yung gumabay. Servant did, not servant. Yeah, servant did, right? Yung mga alipin po yung gumawa nun. Sakripisyo, But because the tama ba? master sent them, they did, right? Pero dahil sinugo sila ng kanilang may-ari, kaya sila po ay sumunod. Maybe the servant thought, already our master will be satisfied. Marahil inisip ng mga alipin, marahil masisiyahan na yung Because ating we amo. brought many people. Dahil nag-imbita na tayo ng maraming tao. But this time the master said, went to the highway. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ng may-ari, pumunta kayo sa mga Went to the daan. mountain. Punta kayo sa mga bundok. Much population, right? Mas malayong lugar, di ba? Maybe if we are the servant, master already almost full. Marahil kung tayo po yung mga alipin, sasabihin natin, It's very puno na. far. At malayo Should we yun. go there? Pupunta pa ba tayo doon? Maybe if we are the servant, we want to ask, right? Like that. Marahil kung tayo po yung alipin, tayo po yung magtatanong. But they didn't say anything. Pero wala po silang sinabing anuman. They went to highway. Nagpunta sila sa mga They daan invite again. at muli silang nag-imbita. But this time, the master added one more thing. Pero sa pagkakataong ito, dinagdag ng may-ari yung isa pang bagay. Luke chapter 14, 23. The master said to the servant, go out into the highways and hedges. At sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan, sa mga bakuran. 23. And compel them to come in, and my house may be filled. At pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. This time, required one more thing, right? Dito po meron po isang bagay na hinihiling. Compel them. Pilitin mo sila. Compel them. Pilitin mo sila. It's important. Ito po yung mahalaga. Our Lord one, when you invite, sometimes we also need to compare. Nais ng Diyos sa atin na kapag tayo po yung nag-i-invite, minsan kailangan din po natin silang pilitin. Of course, it doesn't mean we have to bring people compulsory. Siyempre, hindi ito nangangulugan na kailangan nating dalhin yung mga tao ng sapilitan po ng... We shouldn't bring somebody to the summer retreat compulsory. Huwag nating dalhin po yung mga tao sa summer retreat ng sapilitan po, ng persahan. Right? It can be criminal, right? Maaring yung... Yeah, we cannot do like that, right? Hindi po natin magagawa yung ganun. Or it's like a kidnap, O right? kayo parang ikikidnap po natin. Yeah, it's great sin, right? Malaking kasalanan yun, di ba? Yeah, to compare. What means compare? Ano yung ibig sabihin ng pilitin? Yeah. We just sometimes we invite just you come to the Bible seminar. Minsan po nag-invite lang tayo basta punta lang kayo sa Bible seminar. Come to the summer retreat. Punta kayo sa summer retreat. But they give us some excuse, right? Pero nagdadahilan sila, di ba? Then usually we say, okay, I understand. Okay, next time. Pagkatapos, kadalasan sinasabi natin, okay, naunawaan ko. Watch compare. Ano ba yung pilitin? We don't give up. Na hindi tayo Even though sumusuko. they give excuse, we don't give up. Kahit na tayo, nagbibigay sila ng dahilan, hindi We pa rin tayo sumusuko. continue try to persuade them. Patuloy natin silang sinisikap na imbitahan. Why you cannot go this time? Bakit hindi ka makakapunta sa araw na ito? Yeah, the summer retreat, you can get the real salvation. Sa summer retreat, magkakaroon ka ng tunay na It's kaligtasan. really precious time. Ito yung Even though you pinakamahalagang are oras. busy, you can make a time. Kahit na maalaga ka, maabala ka,
We don't magkaroon ka know ng what will oras. happen tomorrow. We don't know what will happen tomorrow. Dahil hindi natin alam kung ano yung magaganap bukas. When you have other chance, don't lose this chance. Kung meron kang pagkakataon, huwag mong sayangin yung pagkakataon. You can try to persuade without giving up. Kaya subukan natin silang palalahanan ng hindi sumusuko. It's compelling. Yan po yung pilitin. That's why the master wanted it, right? Kaya ito po yung gusto ng may-ari. How much we try to invite by compelling. Gaano po natin gaano po tayo nag-invite ng ginagawa po yung pilitin? Yeah. We also did right for the summer retreat. Gagawin din po natin ito para sa summer retreat. At first, we try to evangelize our family, relatives, right? Una, iniimbita natin yung ating pamilya, kamag-anak, But they rejected, right? pero tinatanggihan nila, di ba po? They give an excuse, right? Nagdadahilan sila, di ba po? But we don't give up, right? Pero hindi tayo sumusuko. That's why we went out the street. Kaya pumunta tayo sa mga lungsod, sa mga So, lansangan. That's why last day many brothers and sisters did the street evangelism, right? Kaya kahapon, marami mga kapatid, ginawa yung street evangelism. We did until street evangelism, right? Ginawa po natin yung street evangelism. One thing remains, Isang bagay na lang po yung natitira. compelling, Pilitin. right? Di ba po? Yeah. Tomorrow we go to retreat center. Bukas, pupunta na po tayo sa retreat center. So if you have tried until today, one more try. Kaya kung makakaya nyo pong subukan ngayong araw, subukan nyo po isa pa. Today, one more try Ngayong araw, isa pa po, with the compelling. na meron pong pagpipilit. Compelling. Napilitin po sila. God will change their heart. At babaguhin ng Diyos yung kanilang puso. God look at also your heart. Ang Diyos ay nakatingin din sa iyong puso. Yeah. So we are the servant who have to invite people to the fiesta of heaven. Tayo po yung mga aliping sinugo para imbitahan yung mga tao sa kapistahan sa langit. Everything's already ready, right? Ready. Lahat ng bagay po yung nakahanda na, All you have tama to ba? do is inviting them. Ang kailangan na lang natin gawin ay imbitahan po sila. As you know, this summer retreat, before this summer retreat, we set the goal, attended 350 attendees. Gaya ng inyong nalalaman, bago po yung summer retreat nito, naktakda po tayo ng goal na 350. But until this morning, the number 253. Pero hanggang sa umagang ito, yung number po natin bilang 253. Still cannot reach it, right? A lot, Na right? hindi pa rin po natin aabot, di ba po? Anyway, even though we cannot reach this our target number, we have to do our best until the end. Gayun pa man, kahit na hindi natin maabot yung ating goal, kailangan po natin gawin pa rin yung makakaya natin hanggang wakas. So until the end, let's do our best. Hanggang wakas po, gawin natin yung ating makakaya. So as we learn today, right? Yeah, let's try one more time. Gaya ng Today. natutunan natin ngayong araw, subukan po natin ng isa pang beses By relying on the Lord. na nagtitiwala sa Panginoon. God is always our side. Ang Diyos ay palaging nasa ating panig. Don't fear. Huwag matakot. Okay? Okay po ba? And then I really hope all our brothers and sisters join together. Umaasa po ko na lahat ng ating mga kapatid ay sama-samang sumama. So if you have some difficulty, any reason, I really want to talk with you. Kung talagang meron kayong mga dahilan, gusto ko po kayong kausapin. Come to me. Lumapit po kayo sa I will akin. try my best to help you. Susubukan ko kayong makakaya ko para matulungan ka. Okay? Okay po ba? Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in the church where the Holy Spirit really works. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng
Pagpapatnubay na manatili sa church kung saan kumikilos ang Diyos. Especially, God committed the true gospel to our church. Higit sa lahat, ipinaintulot ng Diyos yung tunay na kaligtasan sa aming church. That's why this time, from tomorrow, we will have a second batch summer retreat. Kaya sa pagkakataong ito, magmula bukas, magkakaroon po kami ng ikalawang batch ng summer retreat. As we learn, it's like a fiesta of heaven that God prepared. Gaya ng aming nalalaman, ito po ay isang tulad ng kapistahan sa langit na inihanda ng Diyos. Even though many people reject our invitation, please work the Holy Spirit and change their heart. Kahit na maraming tao yung tumanggi sa aming paanyaya, pakiusap, baguhin niyo po yung kanilang mga puso. Please allow all the situation, all the invitee and our brothers and sisters can join the summer retreat. Pakiusap, na ipaintulot niyo po na sa lahat ng sitwasyon ng aming mga kapatid at ang lahat ng mga naimbitahan namin ay sumama sa summer retreat. And let us glorify our Lord by saving many lost souls in the summer retreat. At nawa maluwalhati namin ang aming Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas sa maraming nawawalang kaluluwa sa summer retreat. We only rely on your mercy and gracious. Nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.